Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, kabanata 3191. Sa wakas, si Hall ang unang nag-react at tumawa kay Doug. Doug, ikaw na tagasunod, may problema ba sa utak mo? Kunin mo ang estatwa ng kabalyero. Wala bang isang tao sa Simon City, ang mga ganitong tao ay maaaring i-recruit bilang entourage? Haha, ang boses ay nahulog, at ang buong bulwagan ay tumawa. Hindi na nakatiis si Irene, at bumulong kay Doug. Pare, o sisuko na tayo. Umiling si Doug. Sa totoo lang, iniisip din ni Doug na nagbibiro si Daryl, ngunit pag-isipang mabuti ito, 2,000 taon na ang nakalilipas, nang maglakbay si Master Fu Yi sa mainland ng Roland, siya ay tratuhin bilang hindi kilalang tao sa oras na yun, at kalaunan ay ginawa niya ang lahat ng uri ng mga himala, at kinuha ng salinlahi. Tinalakay bilang isang alamat sa oras na ito, sinabi ni Daryl na itaas niya ang estatwa ng kabalyero, na tila walang katotohanan at ketawa-tawa. Marahil ay magagawa niya ito. Dumating ang mga tawanan ng lahat, at hindi ito pinansin ni Daryl. Sa susunod na segundo, dahan-daang lumabas ng hall si Daryl at lumapit sa estatwa ng Knight. Haha, sa oras na ito, hindi mapigilan ni Sam na mapangutya ang clown ay magsisimulang magtanghal. Halika at makita ang lahat, ang tinig ay nahulog, at maraming mga maharlikang korte dalaga at sundalo ang nagtipon at itinuro kay Daryl. Magbigay ng mga payo, anong taong ito ginagawa? Ito ay anyong ang pagtataas ng mga rebulto ng mga kabalyero. Ito ay may isang problema sa iyong utak. Sa panahon ng talakayan, Daryl ay nakita na nagiging paligid ng rebulto ng kabalyero. Pag-abot upang hawakan ang estatwa, tila sinusuri ang isang bagay. Gayunpaman, walang nakakita dito sa ngayon, nang hawakan ni Daryl ang estatwa, tahimik niyang kinuha ang isang bag ng pulbos mula sa kanyang katawan at pinunasan ito sa estatwa. Ang pulbos na ginamit ni Daryl ay tinatawag na Shaking Sun. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, maaari itong iwisik sa bato upang magaan ang bato. Pinag-uusapan nito, ang batong ito ay aksidenteng naimbento noong si Daryl ay gumagawa ng alkamiya dati. Ginamit ito, ngunit masaya ito, kaya't nanatili ako rito. Pagtaya lang kay Sam, biglang naisip ni Daryl, alam mo, ang estatwa ng Knight na ito ay inukit mula sa bato, at hindi isang problema ang paggamit ng bato upang magaan ang timbang. Tingnan mo, iaangat niya ito, nang ang lahat ay naiinip, biglang hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at natigilan sandali ang madla. Nakita niya na yumuko si Daryl, sinunggaban ang cornerstone ng rebulto ng kabalyero gamit ang dalawang kamay, at dahan-daang itinaas ito. Ano nakikita ang eksenang ito, kahit na si Sam o ang iba pa, nanlaki ang kanilang mga mata at lahat sila ay hindi kapanipaniwala. Ito paano maililipat ng batang ito ang estatwa ng kabalyero? Ito ay hindi kapanipaniwala, ang bawat isa sa oras na ito ay hindi alam na ang bigat ng estatwa ng kabalyero ay nabawasan ng 12 beses matapos na panasan at kalat-kalat. Mas mababa sa 10 ng mga kati sa oras na ito, at madali para kay Daryl na ilipat ito. Tahimik, sa sandaling ito, ang buong palasyo ng palasyo ay nakamamatay na tahimik, halos isang karayom ang nahulog, at maririnig niyang maririnig. Ano pa ang nakakagulat na darating pa, nang makita si Daryl na huminga ng malalim, pinindot muli ang kanyang mga kamay, ang malaking estatwa ng kabalyero ay dahan-daang itinaas sa itaas ng kanyang ulo. Ha, nakikita ang eksenang ito, kumukulo ang madla. Ang mga mata ng lahat ay tumingin kay Daryl sa takot, at gulat na gulat. Ang rebulto ng isang kabalyero na tumitimbang ng maraming tonelada ay madali niyang binuhat. Kung hindi mo ito nakikita ng iyong sariling mga mata, sino ang makapaniwala dito? Agad na nagyayelo ang ngiti ni Hall sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang puso, at hindi niya maniwala ang kanyang mga mata. Paano ito posible? Ang taong ito ay mukhang sobrang payat, ngunit may gayong supernatural na kapangyarihan. Lalong natigilan si Sam sa isang tabi, itinaas niya talaga ito. Ito ay isang rebulto ng isang kabalyero na tumitimbang ng maraming tonelada. Ang batang ito ay walang habas na itinaas ito, tao pa rin ba ito?
Kabanata 3172, Bang, matapos ang pag-angat ng kalahating oras, alam ni Daryl na halos kalahating oras, sapagkat ang tagal ng ilaw ng bato ay humigit kumulang kalahating oras lamang. Pagkalaya ng kanyang kamay, bumagsak ang rebulto ng kabalyero, at sa isang iglap, isang ulap ng alikabok ang napuno. Kaagad, pumalakpak si Daryl sa kanyang mga kamay, ngumiti at sinabi sa Hall. Master Hall, talo ka, ha? Nang bumagsak ang boses, ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Hall. Namula si Hall, napahiya ng sobra, pagkalipas ng ilang segundo, kumalas si Hall mula sa pagkabigla, at sinabi kay Sam. Sam, mula ngayon, susundan mo si Master Doug. Nang sinabi niya ito, parang kalmado si Hall, ngunit lihim na nakaramdam ng sakit ng puso. Si Sam ang kanyang unang mabangis na general, kaya't ibinigay niya ito kay Doug. Talagang ayaw niya, ngunit walang paraan, pumusta lamang sa harap ng hari. Kung nagkamali siya, mawawalan siya ng mukha sa hinaharap. Aking Panginoon, narinig ito, nagulat ang puso ni Sam, at lumaban ang buong katawan. Si Sam ay kasama ng Hall ng 5 taon at naging matapat, kaya't bigla siyang naging mga sakop ni Doug. Mahirap tanggapin kung sino siya, higit sa lahat, si Hall at Doug ay palaging may dating galit. Hindi na kailangan, sa sandaling ito, si Doug ay lumabas na ngumiti at sinabi kay Hall. Si Sam ang iyong kasintahan, ayaw kong magmahal ng isang espada, ngunit dahil nawala siya, darating siya at ibibigay ito sa akin. Lumuhad at igalang ang bar, nga pala, Hall, may utang ka pa sa akin ng 1,000 gintong barya, huwag kalimutan. Nanalo si Daryl kay Sam at tuwang-tuwa si Doug, ngunit si Doug ay hindi nasilaw ng tagumpay. Alam mo, si Sam ang pinagkakatiwalaan ni Hall, kahit na magtrabaho siya sa ilalim ng kanyang sariling mga kamay, hindi siya magiging payag. Sa halip na iwan ng isang nakatagong panganib sa paligid, mas mahusay na kunin ang oportunidad na ito upang mapahiya ang katotohanan ni Hall. Narinig ito, namula ang mukha ni Hall, inis na inis, ngunit hindi niya ito maitanggi. Nakahinga ng maluwag si Sam, at pagkatapos ay nagmadali upang ibuhos ang isang basong alak. Puff, sa susunod na segundo, lumakad si Sam kay Doug, yumuko, at direktang lumuhad Master Doug, mangyaring gumamit ng alak. Tumango si Doug sa kasiyahan, humigop mula sa baso ng alak, at pagkatapos ay banayad na sinabi. Sam, huwag kang maging mapagmataas sa hinaharap, alam mo, mayroon pa ring isang bundok na mataas sa isang kisap ng isang mata. Kahit na ikaw ay may backer, maaaring may backer ka anumang araw. Pababa ito, habang sinasabi ito, sumulyap si Doug kay Hall nang walang malay. Galit, naririnig na binabastos ni Doug ang kanyang sarili, lihim na ikinuyos ni Hall ang kanyang mga kamao at nanginginig sa galit, ngunit hindi siya madaling umatake. Kahanga-hanga, tunay na kamangha-mangha, sa oras na ito, hindi mapigilan ni Wang Ju ang pagpalakpak ng kanyang mga kamay, at ngingiti. Hindi inaasahan, ang isang maliit na entourage na may gayong supernatural na kapangyarihan ay talagang nakabubukas ng mata. Ang boses ay nahulog, katabi ng siya. Ngumiti din ng bahagya si Kelly at tumingin kay Daryl at sinabi ano ang pangalan mo. Nang tanungin niya, ang mga mata ni Kelly ay kumislap ng kakaibang ningning. Hindi inaasahan, nanalo talaga siya, at ang pagganap ngayon ay talagang nakakagulat. Ang pangalan ko ay Daryl Darby, sumagot si Daryl, ngumiti ng bahagya si Kelly. Sa oras na ito, mas naging interesado siya kay Daryl at patuloy na nagtanong talagang encourage ka ni Doug. Nang bumagsak ang boses, nagmamadaling sinabi ni Doug. Ang kanyang mahal na si Kelly, sa totoo lang, si Daryl ay hindi aking entourage, ngunit kaibigan ko. Si Doug ay isang pantas na tao, alam niya na si Daryl ay hindi maaaring magpakumbaba upang maging isang binatilyong Little Simon City, mas mabuti na kunin ang oportunidad na ito upang ipakilala siya kay Wang Ju, upang ang Daryl ay may mas maraming puwang para sa kaunlaran, at siguradong magpapasalamat siya. Nang sumikat si Daryl, mayroon din siyang matibay na suporta, hindi isang tagasunod sa sandaling ito, ang lahat ng naroroon ay natigilan, at pagkatapos ay sunod-sunod ang natigilan, Kabanata 3173, naging kaibigan ni Doug, hindi nakakagulat, kung isang maliit na tagasunod lamang, paano siya magkakaroon ng gayong higit na likas na kapangyarihan. Halika dito, sa oras na ito, ngumiti si Kelly at sinabi ibuhos mo ang alak para kay Daryl,
Ang tanawin ngayon lang talaga nakabukas ang mata. Matapos bumagsak ang mga salita, ngumiti din si Wang Ju at sinabi, "Ako ipahayag, si Daryl ay isang kabalyero sa korte ng hari at maaaring malayang makapasok at makalabas sa korte ng hari." Wow, narinig ito, ang madla ay nag-ulo, at maraming tao ang naiinggit kay Daryl. Alam mo, sa Roland Continent, pangarap ng hindi mabilang na mga tao ang tawaging isang kabalyero. Bago sa Simon City, si Heath, bilang personal na kabalyero ni Doug, ay may isang pambihirang katayuan, at ang kabalyero ng hukuman ng hari ay higit na pambihira, walang kapantay kaluwalhatian. Masasabing ang mga korte ng korte ay pareho sa mga gwardya ng imperyo ng mainland continent, maliban na sila ay mas marangal. Pagkatapos ng lahat, mayroon lamang 3 mga knight ng korte sa buong Star Principality. Kamahalang hari, ang knights ng Royal Court ay dapat na isang taong nag-ambag ng malaki sa ating Star Principality, o may malakas na kakayahan. Ang Daryl na ito, na may lakas lamang, ay direktang mapangalanan bilang isang Knight of the Royal Hukuman. Tila medyo mapula, sa sandaling ito, isang lalaki ang tumayo at dahan-daang sinabi. Ang taong ito ay si Rosten, ang pinuno ng bantay ng Atlantis, at mayroon siyang magandang relasyon sa Hall ng Pribado. Ngayon lang nagkaroon ng fiasco sina Hall at Doug, at si Rosten ay nararamdamang napaka hindi patas sa Hall. Sa oras na ito, ang taong dinala ni Doug ay pinangalanan din bilang isang kabalyero ng korte ng hari, na lalo pang hindi nasisiyahan kay Rosten. Pagkahulog ng boses, maraming tao sa paligid din ang sunod-sunod na nagsasalita. Oh, ito Daryl ding malakas at average. Ito ay tila masyadong mula sa imahinasyon upang hayaan siyang maging kabalyero ng isang hari. Panginoon Wang, mag-isip ng 2 beses, nakakakita ng kaya maraming mga pagtutol, Wang Ju hesitated. Kapag siya got up ang kanyang kakayahan ay walang kabuluhan. Ang posisyon ng hari ay naipasa ng kanyang ama, at wala siyang opinyon sa lahat ng makaharap siya ng mga bagay. Sa oras na ito, tumingin si Kelly sa paligid at malamig na sinabi. Ano nagpasya na ang hari, at lantarang tutulan mo ito? Kinukwestiyon mo ba ang paningin ng aking kapatid na si Wang? Si Kelly ay walang malaking tinig nang sinabi niya ang mga bagay na ito. Sa buong hall, sa parehong oras, ang kaakit-akit na katawan ay puno din ng isang malakas na aura. Hindi tulad ng kanyang nakatatandang kapatid, si Kelly ay masigla at may husay na kumilos, at kasama ang kanyang katulong na si Wang Ju ay maaaring umupo ng mahigpit sa trono. Huwag kang maglakas loob, pakiramdam ng aura ni Kelly, nanginginig ang puso ni Rosten, mabilis niyang umiling, at saka umatras. Sa oras na ito, tumingin sa paligid si Kelly at dahan-daang sinabi, nakita ng lahat ang eksena ngayon lang. Ito si Daryl Darby ay makakataas ng maraming toneladang mga estatwa ng kabalyero. Kamangha-mangha ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Tanungin lamang ang aming buong punong-pinuno ng langit. Sino ang makakagawa nito? Siya ay ganap na kwalipikado na maging isang kabalyero ng hari. Narinig ang mataong ito, lahat ng mga taong kumontra ngayon ay nakasara, at hindi nang ahas na sabihin pa. Damn it, nang makita ang eksenang ito, ang mukha ni Daryl ay hindi nagbago-bago, ngunit ang kanyang puso ay medyo lihim na nasa sabik. Nakita ito, ang katayuan ng Wang Ting Knight ay napakataas, at hindi yun masama. Sa katayuang ito, mas madaling hanapin sina Mia Ouyang at Yan Hong. Sina Doug at Irene sa tabi nila ay labis ding nasa sabik. Si Daryl ay biglang naging kabalyero ng isang hari, at susundan ito ng Simon City. Daryl, sa oras na ito, bahagyang ngumiti si Kelly at tumingin kay Daryl at sinabi, ano sa palagay mo ang pagpapalam sa iyo na maging isang Templar Knight? Nagkibit balikat si Daryl at ngumiti ng sumagot casual ako, lahat oo. Hindi layunin na maging isang kabalyero ng hari, ang mahalaga ay hanapin sina Mia Ouyang at Yan Hong sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay bumalik sa mundo ng siyam na lalawigan ng kontinente. Ano narinig ito, ang lahat ng naroon ay natigilan, at ang pagtingin sa tingin ni Daryl ay sobrang komplikado din. Ang kabalyero ng korte ng hari, ngunit ang kataas-taasang kaluwalhatian, ang batang ito ay talagang walang pakialam. Kabanata 3174, okay, tumingin si Kelly kay Daryl na nakangisi, tumango at sinabi pagkatapos ay maayos na ito.
Pagkatapos nito, naglagay siya ng isang piraso ng kabalyero ng hari. Ang baywang ang card ay ibinigay kay Daryl. Ang ugali ni Daryl ay napakamapangahas sa paningin ng lahat, ngunit sa mga mata ni Kelly, mayroong iba't ibang uri ng malaya at madali. Ang piging ay tumagal ng maraming oras, at nang matapos ito, gabi na. Lord Knight, mangyaring manatili ka. Tulad ng pagkalat ng karamihan, biglang tumawag ang isang maid kay Daryl. Nakatayo si Daryl, at tumigil din sa tabi nila Doug at Irene. May hindi mapigil ang tanungin ni Daryl, ang mag-alaga ay napakamagalang ang kanyang Royal Highness si Kelly ay nais na makita ka. Sinabi niya na gumagawa ng isang mangyaring kilos. Natigilan si Daryl nang marinig ito, huli na kaya, ano ang magagawa ni Kelly sa sarili niya? Alam mo, si Kelly ay nakababatang kapatid ni Wang Ju, at mayroon siyang kilalang katayuan. Hindi maiwasan na maghinala ang mga tao kung ipagsumite niya ang kanyang sarili ng nag-iisa. Sina Doug at Irene ay mayroon ding mga komplikadong ekspresyon, lalo na si Irene, na may kaunting pamumula sa kanilang maislan na mukha. Teacher, don't go, hindi mapigilan ni Irene na hilahin ang braso ni Daryl at bumulong. Alam ng bawat isa sa Principality of Heavenly Star na bilang nakababatang kapatid ng hari, si Kelly ay may kilalang katayuan, ngunit siya ay naligaw at hindi sigurado sa maraming kalalakihan. Sa oras na ito, bigla niyang tinanong si Daryl na makita siya. Nag-aalangan si Daryl nang marinig ang mga sinabi ni Irene. Ngunit naisip ko ito, hindi ba mas madaling hanapin sina Mia Oyang at Yanong sa hinaharap sa tulong ni Kelly? Sa pag-iisip tungkol dito, tumango si Daryl at sinabi okay, sasama ako sa iyo. Matapos bumagsak ang mga salita sinundan ni Daryl ang katulong sa pahingahan sa likod ng korte ng hari. Nang makita ang eksenang ito, galit na pumadyak si Irene. Sa totoo lang, sinamba ni Irene si Daryl bilang isang guro, at hindi siya kumbinsido hanggang sa makipagkumpetensya sina Daryl at Sam, na bigla ang madla sa oras na yun, at pagkatapos ay tumingin si Irene kay Daryl ng isang sulyap. Gayunpaman, nang makita si Daryl na nakikilala si Kelly sa oras na ito, nakaramdam si Irene ng kaunting asim at labis na ikinagalit. Sa kabilang panig, sinundan ni Daryl ang dalaga sa pamamagitan ng isang magandang pasilyo, at nang makarating siya sa silid ni Kelly, nakita niyang naiilawan ang silid. His Royal Highness, Daryl is here, ang katulong ay tumayo sa pintuan at magalang na nagsalita. Pagkahulog ng boses, ang masayang boses ni Kelly ay nagmula sa silid mangyaring pumasok. Phew, sa sandaling ito, huminga ng malalim si Daryl, itinulak ang pinto at naglakad papasok. Natigilan siya nang makita ang eksena sa loob, nakita ko na si Kelly ay nakasuot ng isang malambot na damit na pantulog, at ang sekswal na hubog ay malapit na, at nakainom siya ng maraming alak sa piging bago. Sa oras na ito, mayroong isang pahiwatig ng pamumula sa kanyang mukha. Sa ilalim ng ilaw, siya ay hindi mailalarawan ng kaakit-akit. Ilang segundo ang lumipas, nag-react si Daryl at sinabing hindi ko alam kung ano ang biglang pagtawag ng iyong mahal. Ano ang problema? Daryl, hindi mo na mapigilan, umupo ka. Si Kelly ay napakamasigasig, at binati siya at hindi makapaghintay. Gusto kong malaman kung paano mo ito nagawa bago ka makipagkumpetensya kay Sam at itinaas ang ilang toneladang mga estatwa ng Knight. Ito ay naging dahil dito, narinig ito, nag-isip sandali si Daryl, at nakangiting sinabi ito talaga wala. Tulad ng sinabi niya, nagsimula ng magsalita si Daryl ng kalokohan. Sa tagal ng panahon, nakarinig siya ng maraming salita mula sa mainland continent. Makalipas ang ilang minuto, si Kelly ay tumingin ng pagsamba, hindi makatiis. Hindi ko inaasahan, ang tunay na nalalaman ng rider kung ano ang sinasabi mo. Napaka-interesante mas mabuti na huwag kang pumunta ngayong gabi. Ano hindi aalis na gulat si Daryl, si Kelly ay talagang bukas. Siya ay isang Royal Knight lamang, nanatili siya sa silid ng kapatid na babae ng isang gabi. Kung ikakalat ito, tiyak na hindi ito maiintindihan. Sa pag-iisip tungkol dito, nagmamadali na sinabi ni Daryl kanyang mahal, gabi na, kailangan kong bumalik upang magpahinga, at kung may isang bagay sa hinaharap, ipapatawag mo ulit ako. Matapos magsalita, binuksan ni Daryl ang pinto at tumalikod at umalis. Medyo nabigo si Kelly, ngunit bahagyang ngumiti siya sa gayon, makikita-kita. Huwag maglakas loob, mangyaring manatili,
ibinagsak ni Daryl ang mga salitang ito at mabilis na umalis. Kabanata 3195. Nang makalabas siya sa labas, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng mahaba, pawis din ang mga palad niya. Kailangan kong sabihin na ang Kelly na ito ay masigasig, at ang dating matayog na postura sa hall ay halos tulad ng dalawang tao. Kung magpapatuloy kang manatili, natatakot ako na hindi ko ito matiis. Pag-alis sa palasyo, hindi bumalik si Daryl sa lugar kung saan nagpahinga si Doug, ngunit gumala sa mga lansangan ng Atlantis. Dapat sabihin na ang Atlantis, bilang hari ng lungsod ng Principality of the Stars, ay masigla at masagana, kahit na gabi na, ang mga kalye ay masigla pa rin. Naisip ito ni Daryl, ang Atlantis ang pinakamalaking lungsod sa Principality of Sky Star, kaya siguro nakakita siya ng mga pahiwatig tungkol kina Mia Oyang at Yanhong. Sa pag-iisip, pinili ni Daryl ang isang high-end na tavern at direktang naglakad papasok. Nang makapasok ako sa loob, maraming tao ang nakita ko at napakasigla nito. Karamihan sa alak dito ay alak, hoy, nang umupo na si Daryl at mag-o-order na sana ng inumin, bigla, maraming malalaking kalalakihan ang nagtipon-tipon, bawat isa ay may masamang ekspresyon. Ang nakaulo, nakasuot ng cowhide waistcoat, nakaharap sa kabangisan, ay ang tanyag na kalokohan ni Alanyi, si Sang Biao. Boy, sa oras na ito, si Sang Biao ay tumingin kay Daryl pataas at pababa, na may isang mayabang na tono bangon, lumabas. Si Sang Biao ay isang regular na customer ng tavern na ito, at palaging nasa posisyon na ito. Sa pagkakataong ito, nakita niya si Daryl na nakaupo dito. Biglang may sunog, sa mga mata ni Sang Biao, halatang isang tagalabas si Daryl, at hindi niya ito sineryoso. Natigilan si Daryl, at pagkatapos ay ngumiti mga kaibigan wala tayong mga hinaing, tama. Ano ang problema bumangon kaagad, napatingin si Sang Biao ng malapad ang mata at malamig na sinabi. Kasabay nito, maraming mga kasamahan sa tabi niya ang magkakasunod na nagsalita. Kung saan ang pilyong bata, maglakas loob upang kunin ang ating lugar. Hindi makakuha sa dito, makakagambala sa iyong binti. Sa unang tingin, ang ibig sabihin nito na ikaw ay nanggaling mula sa isang dayuhang lungsod, dumbfounded. Sa ilalim ng pagmumura, Sang Biao at iba pa, isa-isa, agad niyang pinalibutan si Daryl. Pagkakita nito, dali-dali umiwas ang mga nakapaligid na panauhin, nakatayo sa di kalayuan at nakaturo. Nasaan ang bata, maglakas loob na pukawin si Sang Biao. Mga dayuhan, natatakot ako na malas ako, ang nang Sang Biao. Hindi naman nagpanik si Daryl, at tiningnan siya ng nakangiti, ikaw ay isang panauhin, at ako din ay isang panauhin. Bakit gusto kong bumangon at bigyan ka ng lugar? Ito ay isang kalokohan lamang, at hindi naman ito pinansin ni Daryl. Ang bata ay naghahanap ng kamatayan, biglang nagalit si Sang Biao, humakbang, hinawakan ang balikat ni Daryl, at hinayla pataas. Gayunpaman, sa oras na ito, laking gulat ng katawan ni Sang Biao nang may nakita siya sa bewang ni Daryl, at natigilan ang kanyang buong katawan. Boss Biao, anong problema boss? Pagkakita sa mukha ni Sang Biao, ang mga nakapaligid na kasabwat ay medyo nalilito, at kaagad pagkakita ng badge ng baywang ng Knight kay Daryl, lahat sila ay nagulat. Ang batang ito, ay isang kabalyero ng isang hari malibang nabasa mo. Sa pagkabigla, hindi mapigilan ni Sang Biao na kuskusin ang kanyang mga mata at tumingin ulit. Tama, ang nakasabit sa baywang ni Daryl ay ang card ng baywang ng Royal Knight na ibinigay sa kanya ni Kelly dati, na siyang pinakamataas na simbolo ng kabalyero. Ilang sandali, malamig na pawis si Sang Biao, nakatingin kay Daryl ng walang laman, magulo ang kanyang isipan. Ganap na hindi nakaingit. Bagaman siya ay isang gangster, alam ng mabuti si Sang Biao matapos magtagal sa Atlantis. Ang badge ng Knight sa lalaking nasa harapan niya ay tunay at ganap na hindi peke. Kabanata 3196, kasabay nito, maraming mga nakatatandang kapatid sa likuran ni Sang Biao ang tumingin ng blanko, nagpapanik, at hindi naglakas loob na ibigay ito. Ano ang sitwasyon nang makita ang eksenang ito? Lahat ng tao sa paligid na nanunood ng kaguluhan ay palihim na nakasimangot, at maraming mata ng mga tao ang nakatuon kay Daryl. Ang Daryl sa sandaling ito ay biglang naging focus. Knight Wang Ting sir, sa wakas, nabawi niya si Sang Biao, isang ngiti, na nakadirekta sa takot sa hangin na sinabi ni Yu.
Hindi maintindihan, ito ay isang hindi pagkakaintindihan, ang aking sandali ng kahinaan, nasaktan ka. Sabihin ito sa oras, naramdaman lamang ni Sang Biao na ang isang puso ay malapit ng tumalon, nagpapanik. Ang nasa harap niya ay naging isang kabalyero ng hari. Paano siya magiging isang maliit na bastardo ano? Royal Knights narinig ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay naging matigas, at hindi nila mapigil ang huminga ng malamig na hangin. Ang hindi kapansin-pansin na bata sa kanyang harapan ay talagang isang Royal Knight. Tinatamad si Daryl na magsalita ng kalokohan, at hayaang umalis si Sang Biao. Tusk, sa sandaling ito, ang isang maagway figure dahan-dahan ay bumaba mula sa itaas ng hagdan na may maligayang tinig. Hindi ko inasahan na magiging isang malaking karangalan na magkaroon ng court rider isang hari na nanggagaling sa aming shop. Ang isang buong katawan ng asul, mahabang palda, magandang-maganda at magandang mukha, light makeup na pininturahan, ang buong katawan ay puno ng kaakit-akit na hininga. Ito ang babaeng may-ari ng tavern na ito, si Blue Rose. Sumisit-sit sa sandaling lumitaw ang asul na rosas, lahat ng naroon ay hindi mapigil ang huminga. Napakaganda, kahit si Daryl ay natigilan din, hindi inaasahan, ang may-ari ng tavern na ito ay isang babae, isang malaking kagandahan, at napakaganda at kaakit-akit. Para sa isang sandali, ang buong tavern ay tahimik, at maraming mga lalaking panauhin ang tumingin kay Blue Rose nang hindi kumukurap, ang kanilang mga mata ay hindi makagalaw. Kasabay ng mga kaguluhan, naglakad si Blue Rose kay Daryl. Si Blue Rose ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, at tinitigan si Daryl. Kagalang-galang na Royal Knight, maginhawa ba para sa iyo na mag-chat ng mag-isa? Wow! Narinig ito, nagkaroon ng isang kaguluhan sa paligid. Maraming mga kalalakihan ang tumingin kay Daryl na may pagkainggit. Dapat mong malaman na si Blue Rose, isang maislan na babae na maaaring magbukas ng isang tavern sa Atlantis, ay hindi lamang batay sa kanyang magandang hitsura. Mayroong malakas na kasanayan sa komunikasyon at kasanayan. Dahil dito, si Blue Rose ay naging isang diyosa sa maraming puso ng mga kalalakihan, ngunit kakaunti ang makikita niya. Sinasabing maraming maharlika na mga batang Panginoon ng Atlantis ang nais na makipagkaibigan kay Blue Rose, ngunit tinanggihan nila siya. Ngunit sa oras na ito, inimbitahan talaga ni Blue Rose si Daryl sa pagkusa, at ang taong naroroon ay hindi maaaring magselos. Mag-isa mag-chat na tigilan si Daryl, pagkatapos ay tumango opo. Nang makita ang pangako ni Daryl, nakangiting kaakit-akit si Blue Rose, at pagkatapos ay tumalikod at lumakad sa itaas. Sa pagtingin sa kaakit-akit na likuran ng Blue Rose, naramdaman ni Daryl na medyo hindi mapakali sa kanyang puso, ngunit huminahon siya at mabilis na sumunod. Sa ikalawang palapag, sinundan ni Daryl si Blue Rose sa isang marangyang silid. Sa sandaling ito, sa kanyang pagpasok sa silid, natigilan si Daryl. Nakita ko na ang buong silid ay ganap na rosas pula, at ang sahig ay natatakpan ng malambot na mga alpombra. Bilang karagdagan sa natitirang silid, mayroon ding mga cabinet ng alak at mga mesa ng bartending. Ito ay tulad ng pangpangulo na pangulo, na napakamaluho. Kumusta naman dito, nakangiting sabi ni Blue Rose, at pagkatapos ay kumuha ng isang bote ng alak mula sa alak ng alak at nagbuhos ng baso para kay Daryl. Kinuha ni Daryl ang baso ng alak, umupo sa sofa, tumango at sinabi hindi masama. Ngumiti si Blue Rose, at pagkatapos ay seryosong sinabi. Narinig ko yun sa piging ng korte ng hari ngayong gabi, ang Panginoon ng Simon City, nagdala isang kaibigan, itinaas ang estatwa ng kabalyero sa korte ng hari sa publiko, at pinangalanan ng isang kabalyero ng korte ng hari. Ikaw yan, Kabanata 3177, tinignan at baba ni Blue Rose si Daryl, na mukhang interesado. Damn it, natigilan si Daryl, lihim na nagulat. Paano mo malalaman isang may-ari ng tindahan ng alak ay napakahusay na kaalaman tungkol kay Wang Ting, ang babaeng ito ay hindi simple. Lagyan mo, nakita ang pagkamangha ni Daryl, hindi mapigil ang tumawa ni Blue Rose, hindi niya masabi ang kaakit-akit at maalinsang ano ang nakakagulat tungkol dito. Araw-araw ang mga panauhin ay dumarating sa aking tindahan, lahat ay mayroon sila, gusto kong malaman kung anong balita, ngunit napakadali, nang marinig ito, lihim na tumango si Daryl. Oo, ang isang lugar tulad ng isang tavern ay talagang isang magandang lugar upang mangalap ng impormasyon.
Pagkatapos sinabi mo sa akin na umakyat, ano ang problema? Pagkabalik ng kanyang pag-iisip, dumiretso si Daryl sa paksa. Chuck hindi mapigilan ni Blue Rose na tumawa, at marahang sinabi marangal na kabalyero, punta ka sa aking bahay alak, syempre kailangan kitang aliwin, alam mo, ang buong Principality of Heaven, plus you only three royal mga kabalyero, ang katayuang ito ay lubos na marangal, ngunit maraming mga pangarap ng isang tao sa buong buhay. Pupunta ako, 3 lamang sa buong Star Principality. Lihim na nagulat si Daryl, hindi katakataka na maraming tao sa paligid sa Royal Banquet noon. Sa oras na ito, iniunat ni Blue Rose ang kanyang jade hand at marahang inilagay sa balikat ni Daryl. Master Knight, huwag kang kabahan, gusto ko lang makipagkaibigan. Si Blue Rose ay isang pantas na babae, bagaman nakilala si Daryl, sinilip lang niya ito. Malinaw na si Daryl ay hindi isang ordinaryong tao, kung hindi siya mapangalanan bilang isang Royal Knight pagkarating niya sa Atlantis. Ang gayong tao ay dapat natural na maakit, damn it. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Daryl ang isang bango na sumugod sa kanyang mukha, at ang kanyang buong tao ay malutong. Kailangan kong sabihin na ang asul na rosas na ito ay talagang sexy, lalo na ang kaakit-akit na hitsura na ito, na mas kaakit-akit kaysa kay Kelly. Sa damdamin sa kanyang puso, ngumiti si Daryl at sinabi, "Siyempre maaari kang maging kaibigan, nangyayari lang. Dumating lang ako sa Atlantis, at maraming bagay na kailangan ko pa rin ng tulong." Pagkatapos, kinuha ni Daryl naglabas ng 2 larawan, bago pa man. Sa Simon City, nagtanong si Doug kahit kanino upang ipinta ang mga larawan ni Mia Oyang at Yan Hong. Sa oras na yun, itinago sa kanya ni Daryl ang 2 sa kanila. Pagkakita sa larawan, nagulat ang katawan ni Blue Rose, bahagyang bamuka ang kanyang mapulang labi, labis siyang nagulat. Napakagandang 2 kagandahan, lahat ba ito ng iyong mga kababaihan may pag-aalalang tanong ni Blue Rose. Si Daryl ay napahiya, at nagpaliwanag ng isang mapangiti ng ngiti hindi kayo nagkaintindihan, ito ang aking 2 kaibigan, humiwalay ako sa kanila noon, mangyaring tulungan akong bigyang pansin sila, kung mayroon man sa kanila. Mangyaring maging ang unang oras upang ipaalam sa akin, nararamdaman ni Daryl na si Blue Rose ay hindi isang ordinaryong babae, marahil ay talagang makakatulong siya sa kanyang sarili. Okay lang yan, bahagyang ngumiti si Blue Rose, at pumayag ng hindi man lang iniisip. Ang paghanap ng 2 tao ay isang maliit na bagay lamang sa kanya, ngunit sulit ang pagkuha ng kaibigan ng Royal Court Knight bilang kapalit. Salamat, nakangiting sabi ni Daryl, at pagkatapos ay hinawakan ang baso ng alak kasama si Blue Rose. Ang asul na rosas ay ngumiti ng kaakit-akit, magandang kinakailangan. Makalipas ang 1 oras, nagpaalam si Daryl kay Blue Rose. Sa oras na ito, nasa magandang kalagayan si Daryl, siya ay naging isang kabalyero sa korte ng hari at nakilala si Blue Rose. Sa hinaharap, mahahanap niya si Mia Oyang at Yan Hong na mas lundo. Gabi na, at ang buhay na mga kalye ay naiwan din. Whoosh, pagdating niya sa isang kanto ng kalye, narinig ni Daryl ang isang mahinang tunog na nagmumula sa likuran niya, at tumingin sa likod ng walang malay, ngunit hindi niya siya nakita. Sa sandaling ito, biglang manhid ang kanyang likuran, nakita niya ang isang anesthesia needle na dumidikit sa likuran ni Daryl, damit, ano ang sitwasyon palihim na nagmura si Daryl, at sabay na tumingin sa paligid, upang makita kung sino ang may pagkanalaban sa kanya, sadyang napakalakas ng karayom ng pampamanhid na wala pa siyang makitang tao, at wala siyang alam. Kabanata 3178, hindi ko alam kung gaano ako katagal sa isang pagkawala ng malay, at gising nagulat si Daryl. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman lamang ni Daryl na manhid ang kanyang buong katawan, at nakatali rin ang kanyang buong katawan. Sa susunod na segundo, tumingin si Daryl sa paligid at natigilan. Nakita ko na nakakulong ako sa isang silid na bato. Ang buong silid na bato ay walang laman maliban sa isang upuan, ngunit ang upuang ito ay napakaganda. Isang magandang sexing babae ang nakaupo sa upuan. Isang pulang damit na walang manggas, itinakda ang mga magagandang kurba, magagandang tampok, ngunit may isang pagkamakabayanihan, may hawak na isang basong alak sa kanyang kamay, hindi masabi ang kagandahang loob, at kasabay nito ang pagbibigay sa mga tao ng isang matinding pakiramdam ng pang-aapi. At sa tabi ng babaeng ito, may isang lalaki na nakatayo.
Galit, nang makita ang lalaking ito, ang puso ni Daryl ay nagulat at nakasimangot. Si Rosten yun, ang pinuno ng bantay ni Atlantis, sa oras na yun, sa piging, ang unang taong kumakalaban kay Daryl na isang kabalyero sa korte ng hari. Nahuli niya ba ako sa takot? Muling tumingin ang mga mata ni Daryl sa babae, sino ang taong ito parang hindi ko ito nakita sa Royal Banquet dati. Siya iyon sa sandaling ito, ang babae ay tumingin kay Daryl pataas pababa, ang pulang mga labi ay bahagyang bumukas, at dahan-daang sinabi. Sa isang tao, itinaas ang estatwa ng kabalyero sa korte ng hari oo. Mabilis na tumango si Rosten, ang ugali ay napakumbaba at magalang. Tumingin si Daryl sa babae at hindi mapigil ang sabihin. Sino ka bakit mo ako gusto na arestuhin nakita ni Daryl na ang babaeng ito ay nasa itaas ni Rosten at siya rin ang utak sa pag-aresto sa sarili. Alam mo ba ang samahan ng dugo magaan ang sinabi ng babae, ngunit ang ekspresyon niya ay labis na mayabang. Ang Bloodhound Organization ay isang samahang mamamatay sa Roland Mainland, at ito ay napakalakas. At ang babaeng ito ang pinuno ng samahan ng dugo, si Olenna. At si Rosten, sa harap nito, ay ang commander ng nagtatanggol na hukbo ng Atlantis, ngunit lihim, ito ang mataas na antas na tauhan ng Bloodhound Organization. Sa maghapon, nakita ni Rosten si Daryl na itinaas ang estatwa ng kabalyero, nagulat, at sinabi agad kay Olenna ang sitwasyon. Sa oras na yun, labis na nagulat si Olenna at hiniling kay Rosten na maghanap ng paraan upang mahuli si Daryl. Dugo ng tisyo sa kamay narinig ito, palihim na kumunat ang noo ni Daryl. Mukhang ito ay isang samahan sa ilalim ng lupa, ngunit napunta lamang ako sa Atlantis, kaya't parang wala akong anumang sama ng loob sa samahang ito. Sa pag-iisip tungkol dito, tumingin si Daryl kay Rosten at huminga ng malalim. Rosten, bilang pinuno ng gwardya, kung mahuli mo ako ng pribado, hindi ka takot na kilalanin ka ng hari at parusahan ka haha. Rosten sneered huwag gamitin ng hari upang takutin ako. Dahil sa naglakas loob akong mahuli ka, hindi ako natatakot sa mga ito. Sa iyon, si Rosten ay masyadong tamad na makipag-usap ng walang kabuluhan at diretsyong sinabi tinatanong kita. Paano itinaas mo ba ang rebulto ng kabalyero sa maghapon nito ay naging dahil dito? Lihim nang umiti si Daryl at diretsyong tumingin sa titig ni Rosten. This is no special, ipinanganak lang ako na may supernatural power. Habang nakikipag-usap, lihim na hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na puwersa na bitawan ang lubid. Gayunpaman, ang lubid sa kanyang katawan ay halo-halong espesyal na metal at napakahirap. Sumubok si Daryl ng maraming beses, ngunit nabigla. Sa sandaling ito, mabilis na lumakad si Rosten at sinampal ng husto si Daryl. Likas na kapangyarihan sa palagay mo ay bata ako dapat may kakaiba dito. Mas mabuti mong ipaliwanag ito ng totoo. Ano ang magagawa ko? Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Magaan na sagot ni Daryl, ang bagay ni Shi Qingsan ay hindi masasabi madali. Dapat mong malaman na ito ang Roland Continent, hindi sa mainland, at ang mga tao dito ay hindi nauunawaan ang kaalaman sa alchemy. Kahit na sabihin nila ito, hindi nila mauunawaan. Nang makita na matigas ang bibig ni Daryl, biglang nawala ng pasensya si Olenna, na nakaupo doon, at malamig na sinabi. Rosten, huwag ka nang magsalita ng kalokohan sa kanya. Tumango si Rosten, at pagkatapos ay naglabas ng isang baston mula sa kanto sa tabi niya. Nakita kong ang tungkod na ito ay puno ng mga spike, at napakahirap na ito ay pinapalo dahil sa takot na mabalat ng balat nito. Kabanata 3179, nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, at galit na galit. Rosten, huwag kalimutan ang aking pagkakakilanlan mahigpit na hawakan ni Rosten ang tungkod, na may lamig sa mga sulok ng kanyang bibig. Ang iyong katayuan bilang isang royal knight sa aming mga kamay ay isang maling pangalan lamang. Sinasabi ko sa iyo, walang makakaalam kung pinatay kita ngayon. Matapos bumagsak ang boses, mahigpit na hinawakan ni Rosten ang tungkod at diretso ito. Nabigla, sa isang malutong na tunog, hindi mapigilan ni Daryl na huminga sa ng malalim, sumiksik ang kanyang balat at tumutulo ng dugo ang laman niya. Galit, si Daryl ay gigil ang kanyang mga ngipin, at lumalaban na hindi sumisigaw, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na masikip. Say it pagkakita ng dugo,
ang mga mata ni Rosten ay nag-flash lazily, at sinigawan niya si Daryl. Huminga ng malalim si Daryl at dahan-daang sinabi, "Okay, let me say." Kaagad, ipinaliwanag ni Daryl ng detalyado ang usapin ni Shi-Ching. Seryoso, ayaw ni Daryl na mabilis na makompromiso, ngunit walang paraan, kailangang yumuko ang mga tao sa ilalim ng eaves. Kung magpapatuloy kang patigasin, mapupugol at mapupuno ka lamang. Shi-Ching-san, mayroon bang isang mahiwagang bagay sa mundo? Narinig ang mga salita ni Daryl, nagkatinginan sina Rosten at Olenna sa isa't isa, kapwa sa walang katulad na sorpresa. Sa susunod na segundo, hindi mapigilan ni Olenna ang pagtayo at paglalakad kay Daryl. Ang batong ito ay maluwag, mayroon ka pa ba nito? Oo, nasa akin ito, ngunit kailangan mo muna akong habarin. Sumagot si Daryl, kapag nagsasalita, hindi mapigilan ni Daryl na tumingin kay Olenna. Sobrang sexy, ang mga tampok sa mukha ay perpekto din, ngunit sa kasamaang palad, ito ay isang matinik na rosas. Narinig ito, sinenyasan ni Olenna si Rosten at hiniling na habaran ang lubid para kay Daryl. Nasaan si Shi-Ching-san? Sa sandaling nabuksan ang lubid, iniunat ni Rosten ang kanyang kamay, walang alinlangan. Huminga ng malalim si Daryl at kumuha ng isang balot na bato sa kanyang katawan at ginawang maluwag ito ng mahina. Sa sandaling ito, kapwa sina Olenna at Rosten ay maliwanag ang kanilang mga mata, at pagkatapos ay inagaw ito ni Rosten. Budburan mo ang bato, maaari bang magaan ang bato ka? Inahinalang tanong ni Olenna. Tumango si Daryl, sa oras na ito, nagmadali si Rosten upang kumuha ng isang bato, at pagkatapos ay gaanong ikinalat ang bato dito. Pagkalipas ng ilang segundo, kinuha muli ni Rosten ang bato, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapani-paniwala. Ito ang bato na ito ay talagang magaan, hindi ito kasing bigat ng isang piraso ng papel. Talaga, sa sandaling ito, nanginginig ang katawan ni Olenna at labis siyang natuwa. Sa pagtingin sa tingin ni Daryl, mayroon ding kakaibang ilaw na nagniningning. Hindi kapani-paniwala na mayroong isang mahiwagang bagay. Haha, sa sandaling ito, nagreaksyon si Rosten, hindi maitago ang paghamak sa kanyang puso, at kinutya si Daryl. Akala ko talaga may kakayahan ka. Ito ay naging pandaraya sa bagay na ito, lahat pwede ka pa ring maging isang knight ng hari. Haha, hindi siya pinansin ni Daryl, ngunit tumingin kay Olenna at sinabi, maaari ka bang mag-usap ng mag-isa? Nag-isip-isip si Olenna at tumango. Opo, Rosten, lumabas ka muna. Iyong kamahalan, natigilan si Rosten. Huminto siya, at mabilis na sinabi ang taong ito ay napakatuso, hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Sa kanyang puso, ang ilaw ng bato ni Daryl ay kaima-himala, ngunit ito ay ilan lamang sa mga trick ng larawang inukit ng mga insekto, kaya hindi na kailangang bigyan ng gayong pansin. Gayunman, iginiit ni Olenna, at bahagyang saway lumabas ka. Bilang pinuno ng Bloodhound Organization, si Olenna ay may pangitain. Ang batong ito ay parang isang pandaraya, ngunit kung ginagamit ito sa tamang lugar, maaari itong maglaro isang mahalagang papel. Kabanata 3200, pagkakita ng pagpipilit ng mukha ni Olenna, walang masabi si Rosten, kaya't kailangan niyang magretiro. Ilan sa mga bagay na ito mayroon katanong ni Olenna kay Daryl sa sandaling umalis ang harapan ng paa. Diretsyong tiningnan ni Daryl si Olenna, at isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Ito na ang huling bag sa aking katawan, wala na. Ano? Nagbago ang kutis ni Olenna, nanlaki ang mga mata, tiningnan niya ng mabuti si Daryl, at pagkatapos, isang malakas na hangarin sa pagpatay ang kumalat sa buong katawan niya. Banibiro mo ba ako? Labis na galit si Olenna sa oras na ito. Naisip ko na ang taong ito ay magsasalita mag-isa, at magkakaroon ng maraming ilaw na nakakalat sa kanyang katawan, ngunit hindi ko inaasahan na ang inilabas ko lang ang huling bag. Ang pinuno ng kanyang sariling marangal na samahan ng dugo ay naloko ng ganito, paano niya ito makaya? Sa palagay ko naghahanap ka ng kamatayan. Ilang malamig na salita ang nagmula sa bibig ni Olenna, ang malamig na ilaw ay kumislap sa kanyang kamay, isang sandang ang lumitaw sa kanyang kamay, at agad na tumusok patungo sa puso ni Daryl. Nang makita na ang kanyang puso ay tatusok na, si Daryl ay hindi man lang nagpanik, at walang pakialam na sinabi, Shi-Ching-san, wala na talaga ako, ngunit may iba akong mga bagay. Mayroon akong isang tableta na maaaring doble ang aking lakas kapag kumuha ako. Hindi ko alam,
Interesado ba si Miss Olena sinabi ito? Mukhang seryoso si Daryl, ngunit may bakas ng panunukso sa kanyang mga mata. Feel nang marinig ni Olena ang salitang ito sa kauna-unahang pagkakataon, nanginginig ang kanyang katawan at natigilan siya. Sa susunod na segundo, ang magandang mukha ni Olena ay natakpan ng hamog na nagyelo maaari mong doble ang iyong lakas. Paano magkakaroon ng ganoong bagay sa mundong ito nais mong magsinungaling sa akin? Prangka na ngumiti si Daryl, at nagkibit balikat nasaan ang bato na gaanong nagkalat hindi mo muna ito pinaniwalaan, ngunit ngayon mo lang ito nakita. Nanginginig si Olena, at hindi siya makapagsalita, nang makita ang pagbabago ng mukha ni Olena, nagpakita si Daryl ng kaunting ngiti, tinatamad na magsalita ng walang kwenta, at kumuha ng isang tableta mula sa kanyang katawan. Ang pil na ito ay tinawag na Tungshen Pill, at agad nitong madaragdagan ng banal na kapangyarihan matapos itong kunin. Pagkakita kinuha talaga ito ni Daryl labas ng Pyldores, nanginginig ang katawan ni Olena. Totoong ginagawa, gayunpaman, nag-alala pa rin si Olena, at tiningnan ng mabuti si Daryl posible bang doble ang lakas. Bahagyang ngumiti si Daryl. Miss Olena, nasa kamay mo ako ngayon, paano ako magsisinungaling? Ikaw ang Tungshen Pill, na pinong ni Daryl batay sa Tungtian Pill, ay maaaring tumaas ng lakas, ngunit sa parehong oras ay pinapanatili din ito ang mga katangian ng Tungtian Pill. Alam na alam ni Daryl sa kanyang puso na hindi posible na lumabas ng buhay sa mga kamay ni Olena, dahil alam niya ang pagkakakilanlan ni Rosten, at sa kasong ito, maaari lamang siyang magrebelde laban sa panauhin at makontrol ang sitwasyon. Okay, pagkakita ng seryosong mukha ni Daryl, hindi na nagatubili at sinubo ni Olena ang tableta. Pagkakita na nilunok niya ito, ngumiti si Daryl at tahimik na tumayo at naghihintay. Lumipas ang ilang minuto, hindi nakaramdam si Olena ng anumang pagbabago sa kanyang lakas, bigla siyang naguluhan. Bakit ang lakas ko, walang palatandaan ng pagpapabuti? Sumimangot si Daryl, hindi dapat, sa susunod na segundo, may naisip si Daryl. Ito ang kontinente ng Roland, ang sagradong kapangyarihan na nalinang ay ganap na naiiba mula sa panloob na lakas ng Dantian sa mainland, kaya kinuha ni Olena ang Tungshen Pill, at wala itong epekto. Gayunpaman ang pagkalason na nakapaloob sa gamot ay hindi dapat magkaroon ng anumang epekto. Daryl, anong problema, bakit hindi napabuti ang aking lakas? Sumimangot si Olena at malamig na tinanong si Daryl. Pagkahulog pa lang ng boses ay biglang sumimangot si Olena, nanginginig ang kanyang maisla na katawan, at medyo lumala ang mukha. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Olena na ang kanyang buong katawan ay malata, at hindi niya ito mailabas ng may anumang lakas, hindi lamang yun, ngunit ang banal na kapangyarihan ay hindi na pinakawalan, na parang pinipigilan ng isang hindi nakikitang puwersa.